Kumusta mga kasaliksik? Ang Kalino Air Base ay itinuturing na isang imposibleng pasukin na pinuno ng pinakamahusay na depensang panghimpapawid ng Russia. Ito ang tahanan ng ika-14th Guards Fighter Aviation Regiment ng Russian Air Force at may estratehikong lokasyon na malapit sa Ukraine na nagbibigay daan sa Russia na magsagawa ng kampanya gamit ang glide bombs. Ang base na ito ang ginamit ng Russia upang patuloy na bigyang puwersa ang depensa ng Ukraine. Ngunit ngayon, ang dating makapangyarihang base ay isa ng guho matapos ang isang matagumpay at mapanlikhang missile strike ng Ukraine. Ang pag-atake sa Kalino Air Base ay hindi lamang simpleng pagbitaw ng mga missile. Isa itong halimbawa ng mahusay na paggamit ng makabagong taktika sa digmaan upang sirain ang isang mahalagang posisyon ng kaaway. Ang Kalino ay ganap na nawasak sa pamamagitan ng mga plano ng Ukraine na nagpapakita ng kanilang mas matalinong mga diskarte kumpara sa Russia. Mahalaga ang Kalino Air Base dahil sa lokasyon nito. Matatagpuan ito sa silangan ng lungsod ng Kursk na nasa Kursk Oblast at may distansya lamang na halos 45 kilometers mula sa hilagang hangganan ng Ukraine. Ang posisyong ito ang dahilan kung bakit ito naging mahalagang base ng Russia sa pagpapalipad ng mga glide bombs laban sa hilagang bahagi ng Ukraine. Ang base ay tahanan ng 24 Sukhoi Su-30SM fighter bombers ng ika-14th Guards Fighter Aviation Regiment. Sa halip na pumasok sa himpapawid ng Ukraine, ang mga eroplano ay lumilipad lamang sa paligid ng Kalino at naglalabas ng mga EFAB glide bombs mula roon. Ang mga bombang ito ay repurposed mula pa noong panahon ng Soviet at may kakayahang magdala ng 440 pounds ng pampasabog, halos 31 beses na mas makapangyarihan kaysa sa isang karaniwang artillery shell. Upang mas maging epektibo, nilagyan ng Russia ng mga glide kits ang kanilang mga FAB bombs na nagkakahalaga ng $20,000 hanggang $30,000 kada isa. Pinahintulutan nitong lumipad ang mga bomba ng ilang dosenang kilometers mula sa punto ng pagpapalipad. Sa ganitong paraan, nakagamit ang Russia ng lumang munitions upang magdulot ng malaking pinsala habang nananatili sa ligtas na teritoryo nito. Noong March 2024, umabot sa halos 3,000 ang mga glide bomb na inilunsad ng Russia. Nakaramihan ay galing sa iba't ibang airbase tulad ng Kalino. Malinaw na mahalaga ang base na ito sa estratehiya ng Russia. Bukod sa isang runway na may habang 8,200 feet, meron din itong mga pasilidad para sa gasolina, imbakan ng armas, at command centers para sa mga tauhan. Alam ng Ukraine na kailangang mawala sa operasyon ng Kalino upang mabawasan ang epekto nito sa kanilang depensa. Sa loob ng mga taon, ilang beses na inatake ng Ukraine ang base. Noong December 2022, isang drone attack ang nagdulot ng sunog sa oil reservoir malapit sa base. Makikita sa mga footage ang itim na usok na bumalot sa himpapawid at ang desperadong pagsisikap ng mga bumbero ng Russia na patayin ang apoy. Bagamat matagumpay ang unang atake, hindi pa rin sapat ito upang ganap na sirain ang base. Sa sumunod na 8 months, gumamit ang Ukraine ng mga makabagong cardboard UAVs upang atakehin muli ang Kalino. Ang mga drone na ito ay murang gawin, ngunit epektibo. Dala ang maliliit na pampasabog at mga shrapnel na lumalaganap kapag sumabog ang drone. Nagdudulot ng pinsala sa mga estruktura at tauhan sa ibaba. Ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Ukraine upang sirain ang mahahalagang pasilidad ng Russia. Ang pagkawasak ng Kalino Air Base ay isang malaking hakbang patungo sa pagpapahina ng kapangyarihan ng Russia sa digmaan at pagpapakita ng kahusayan ng Ukraine sa makabagong taktika. Ang Kalino Air Base ay muli na namang tinamaan ng mga atake mula sa Ukraine. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap,
hindi ito tuluyang naalis sa operasyon. Ang base ay patuloy na ginamit ng Russia upang maglunsad ng mga glide bombs laban sa Ukraine, at ang mga kasunod na laban ay nagdulot ng malaking pinsala, ngunit hindi sapat upang lubusang pahintuin ang operasyon ng base. Isa sa mga mahahalagang pag-atake ng Ukraine ay noong 2023 gamit ang kanilang mga unmanned aerial vehicles, UAVs, na gawa sa karton. Ang mga drone na ito ay may kakayahang magdala ng maliliit na warhead na puno ng metal shrapnel. Kapag sumabog ang drone, ang mga matatalim na piraso ng metal ay tumatama sa mga lugar kung saan ito bumabagsak, kabilang ang katawan ng mga eroplano, na nagdudulot ng malubhang pinsala o nangangailangan ng mahabang panahon ng pagkukumpuni. Ang pag-ataking ito ay sinasabing nakasira ng ilang fighter bombers ng Russia at nakapatay pa ng ilang mga opisyal ng base. Ayon sa ulat ng Pravda, ang 2023 drone attack ay nagresulta rin sa pagkamatay ng komandante ng ika-14th Air Regiment ng Russia na nakatalaga sa Kalino kasama ang kanyang deputy, ilang tauhan ng airfield, mga opisyal na piloto, at isang kinatawan ng FSB Counterintelligence Organization. Isa itong mahalagang tagumpay para sa Ukraine, ngunit hindi pa rin sapat upang tuluyang pahintuin ang mga pag-atake mula sa Kalino. Noong July 31, 2024, muling inatake ng Ukraine ang Kalino gamit ang Neptune missile, isang long-range missile na sariling likha ng Ukraine na may saklaw na halos 248 kilometers. Ang missile na ito ay nakasira ng isa pang imbakan ng bala sa Kalino. Sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake, nanatili pa rin sa operasyon ng base at nagpatuloy ang pagbagsak ng mga glide bomb ng Russia. Bilang tugon sa mga atake ng Ukraine, pinalakas ng Russia ang depensa ng Kalino Air Base noong 2023. Naglagay ito ng mga high-tech na weapon systems tulad ng S-400 Aerial Defense System na sinamahan ng mas lumang S-300 system. Ang S-400 na tinatawag na SA-21 Growler ng NATO ay may kakayahang magpaputok ng surface-to-air missiles, SAMs, na may saklaw na hanggang 248 kilometers, depende sa version. Ang bawat missile ay may warhead na naglalaman ng 315 pounds ng pampasabog na nagkakalat ng mga pira-pirasong metal sa pagtamak. Bukod dito, nilagyan din ng Kalino ng 64N6 Tombstone radar system na itinuturing na pundasyon ng depensa ng Russia laban sa himpapawid. Ang radar system na ito ay may kakayahang mag-detect ng hanggang 100 na paparating na target ng sabay-sabay, kabilang ang mga cruise missiles, eroplano, at ballistic missiles mula sa distansyang higit sa 621 kilometers. Ang Tombstone radar ay nagsisilbing mata ng depensa ng Kalino. Nagbibigay ng detalyadong impormasyon sa S-400 at S-300 systems upang maging mas tumpak ang kanilang pag-atake. Sa kabila ng lahat ng mga depensang ito, ang Kalino Air Base ay nananatiling target ng Ukraine, na patuloy na nagbabanta upang sirain ang reputasyon ng base bilang halos imposibleng pasukin. Sa mga sunod-sunod na pag-atake, ang laban para sa Kalino ay patuloy na nagpapakita ng inobasyon at lakas ng bawat panig sa digmaan. Lalong naging mahirap para sa Ukraine ang sitwasyon matapos ilagay ng Russia ang Tombstone radar system sa Kalino Air Base. Sa presensya nito, nagawa ng Russia na gamitin ang mga S-400 at S-300 missile systems hindi lamang para sa aerial targets, kundi pati na rin sa mga sibilyang lugar malapit sa hangganan. Ang mga anti-aircraft missile na ito ay inilipad gamit ang ballistic trajectories na sinamahan ng guided bombs na nagresulta sa pag-atake sa mga lugar tulad ng Sumy at Kharkiv. Sa kabila ng mahigpit na depensa ng Kalino,
nagawang mapabagsak ng Ukraine ang base noong late November 2024. Ang tanong, paano ito nagawa ng Ukraine? Nagsimula ang sagot noong November 18, 2024, nang balitang inaprubahan ni President Joe Biden ang paggamit ng American-made weapons sa Russian territory. Bagamat may kondisyon na dapat lamang gamitin ang mga armas para ipagtanggol ang teritoryong nakuha ng Ukraine sa Kursk region ng Russia, ito pa rin ay isang malaking hakbang. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan, nagkaroon ng access ang Ukraine sa maaasahan at battle-tested na long-range missiles. Ang mga ATACMS missiles na may abot na 190 miles ay naging susi sa pag-atake sa Kalino na nasa saklaw ng kanilang range. Gayunpaman, hindi lamang ito ang ginamit ng Ukraine upang malampasan ang malalakas na depensa ng base. Ang layout ng base ay nagpakita na ang pinakamahalagang target, kabilang ang runway, armas, at suporta para sa mga eroplano, ay nasa Hilaga. Dito rin matatagpuan ang mga revetments na nagbibigay proteksyon sa S-300 at S-400 systems. Samantala, ang pinaka-critical na bahagi ng depensa ng Kalino ay ang Tombstone Radar System na nakapwesto sa silangan. Ang radar na ito ay kaya mag-detect ng hanggang 100 na target ng sabay-sabay at magbigay ng detalyadong impormasyon para sa S-400 upang maging mas tumpak ang kanilang mga atake. Ang Tombstone ay nagbibigay ng mata sa buong depensa ng base, kaya't ang pagtanggal dito ay maaaring magresulta sa pagkawala ng kakayahan ng base na makita ang mga paparating na target sa halip na umatake mula sa timog, gaya ng mga nakaraang pag-atake. Nagdesisyon ng Ukraine na maglunsad mula sa Hilaga upang direktang sirain ang Tombstone radar. Ang estratehiya ng Ukraine ay gumamit ng phased wave attack gamit ang long-range strike drones. Ang mga drone na ito, tulad ng Brownmore at Puma UAVs, ay inilipad ng sabay-sabay upang lituhin ang radar ng Kalino. Ang mas mabagal at tahimik na mga drone ay unang nagpasimula ng pag-atake. Lumapit sa target at nalinlang ang radar system. Habang abala ang depensa ng Russia sa mga unang drone, ang mga mas mabilis at mas mabibigat na strike drones ay lumusob upang direktang sirain ang Tombstone. Ang pagkawala ng Tombstone radar ay nagresulta sa pagkabulag ng buong depensa ng Kalino. Bagamat nanatiling operational ang S-300 at S-400 systems, hindi na nila ma-detect ng maayos ang kanilang mga target, kaya't naging limitado ang kakayahan ng mga ito. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng husay at kahusayan ng Ukraine sa paggamit ng modernong taktika upang malampasan ang mahigpit na depensa ng Russia. Ang matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa Kalino Air Base ay umikot sa isang komplikadong plano na ginamit ang kombinasyon ng mga drone at long-range missiles upang malampasan ang mahigpit na depensa ng base. Ang mga mabagal na drone ang unang ginamit. Layunin nitong ubusin ang tracking limits ng Tombstone radar system at magpahintulot sa mga strike drones na maabot ang kanilang target. Ang mga drone na ito ay ginamit bilang mga decoy na sinadyang akitin ang atensyon ng S-300 at S-400 systems upang mailigaw ang depensa ng Russia, habang abala ang depensa ng Russia sa pagtugon sa mga decoy. Ang mga strike drones ay matagumpay na lumusot sa silangan, kung saan naroon ang Tombstone radar. Ginamit din ng mga strike drones ang topografiya ng lugar upang maitago ang kanilang sarili hanggang sa sila'y nasa tamang posisyon upang sirain ang Tombstone. Sa tulong nito, naging bulag ang depensa ng Kalino at hindi na nito ma-detect ang mga paparating na panganib. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, inilunsad ng Ukraine ang mga ATACMS missiles mula sa matataas na altitude na umabot ng 200,000 feet. Ang Tombstone ay hindi makasubaybay ng mga target sa ganitong kataas at sa pagbaba ng mga missiles.
Nasira na ang radar system ng Russia, kaya't walang kakayahan ng S-400 at iba pang depensa na madetect ang mga ito. Sa dulo, ang mga missiles ay sumabog 200 feet bago maabot ang base, na nagkalat ng 950 cluster bombs na nagdulot ng malawakang pagkasira sa mga armas at infrastruktura ng Kalino. Ang resulta ng pag-atake ay hindi maikakaila. Ayon sa preliminaryong ulat ng Ukraine, 2 S-400 systems ng Kalino ang nasira, kasama ang Tombstone radar. Ang pagkawala ng mga depensang ito ay nagresulta sa pagkabulag ng Russia sa himpapawid at nagdulot ng malaking dagok sa kanilang kakayahang maglunsad ng long-range strikes. Ang mga larawan at footage mula sa pag-atake, kabilang na ang naiulat sa New Voice of Ukraine at Forbes, ay nagpapakita ng lawak ng pagkasira na dulot ng pinagsamang drone at missile strikes. Bukod sa pisikal na pinsala, ang pag-atake sa Kalino ay nagbigay ng matinding psikolohikal na dagok sa Russia. Pinakita nito na hindi lamang kayang umabot ng Ukraine ang mga mahahalagang target sa loob ng Russian territory. Ngunit, kaya rin nilang gawin ito ng may mataas na antas ng koordinasyon at estratehiya. Ang pagkawala ng Kalino ay nagdulot din ng malaking epekto sa supply lines at infrastructure na sumusuporta sa 50,000 na tropang Russian at North Korean na nagtatangkang muling makuha ang Kursk mula sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Higit pa rito, ang pag-atake ay nagbukas ng pinto para sa Ukraine na gamitin ang mga F-16 fighter jets upang suportahan ang kanilang mga tropa sa rehiyon ng Kursk. Ang gap sa depensa ng Russia na iniwan ng Kalino ay maaaring samantalahin ng Ukraine upang palakasin ang kanilang posisyon sa digmaan. Sa kabuuan, ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng kahusayan ng Ukraine sa paggamit ng long-range missiles at nagpapalakas ng kanilang panawagan sa kanluran upang higit pang suportahan sila ng mga makabagong armas.